Sa iba pang balita, maaaring maharap sa kasong technical malversation si Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ng Office of the Vice President kung mapapatunayang winaldas nito ang confidential funds. Ito ay sa gitna ng pagkwestiyon ng Kamara kung lehitimo ang mahigit 150 na resibo ng OFOVP na pinasa sa Commission on Audit. Ang iba pang detalye sa ulat ni Jackie Resio. Nasa mahigit 150 resibo ng Office of the Vice President na pinasa sa Commission on Audit ang kine-question ng Kamara kung ang mga ito ay lehitimo. Sa panayam kay Manila Representative Joel Chua, sa programang 2x2 ang mga naturang resibo ay ipinasa sa COA para ma-justify ang naging paggastos sa confidential funds noon ng OVP at DepEd. Pero sa kanilang pag-inspeksyon sa mga ito, mapapansin na iba-iba ang pirma pero halos pareho lamang umano ang penmanship o sulat sa mga naturang dokumento. Tila ora-orada lang din umano ang naging paggawa dahil sa mali ang nakalagay na petsa sa mga ito. Sinabi ni Chua, imbis na December 2022 ay nakalagay na inisyo ang resibo noong December 2023, samantala wala na umanong confidential funds ang kanilang opisina noon. Ayon kay Chua, oras na mapatunayang winaldas ng OVP ang kanilang naturang pondo, ay maaari silang maharap sa kasong technical malversation o ang paggamit ng public funds nang hindi naaayon sa katakdang paggastos nito ayon sa batas. Ito po galing po talaga sa Intel Fund. Ito pong pasasalamat sa kanila or sa confidential fund, technical malversation po yan. Yan po ay, kasi pagamat ang intention mo ay makapagbigay ng additional perks sa empleyado, pero kung ito po ay hindi naman yun ang intensyon noong pondo, halimbawa ang pondo po ay galing sa Confi Fund, dapat ginagamit po yan sa intelligence gathering at gagamitin mo to sa iba, bawal din po yan sa ating batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.